Nagbabanta ang Iran ng malawakang digmaan at mga pag-atake ng missile hindi lang laban sa Israel, kundi pati na rin sa Estados Unidos ng Amerika kung totoong isa sa katuparan ni Trump ang kanyang mga banta ng malawakang pag-atake laban sa rehimen ng Ayatollah. Iniulat ng Iranian media na si Ayatollah Ali Khamenei ay agad inilikas sa isang protektadong underground bunker para sa seguridad laban sa posibleng pag-atake. At ang kanyang mga tungkulin ay pansamantalang kinuha ng isa sa kanyang mga anak na lalaki. Sabi ng autoridad ng Iran, ang pag-atake ng United States ay simula ng digmaan at gagamitin nila ang lahat ng puwersa nila. Ginawa ang pahayag matapos sabihin ni Donald Trump na may malaking armada ng barko papuntang Iran at handang gamitin ito ng Estados Unidos laban sa rehimen ng mga Ayatollah. Kamakailan, inanunsyo ng Estados Unidos ang bagong parusa laban sa Iran at hinadlangan ang operasyon ng Shadow Fleet na nagbebenta ng langis nito. Sinulat ng Wall Street Journal na matapos ang 12 araw ng digmaan laban sa Israel, sinimulan ng Iran ang pagpapanumbalik ng kanilang missile arsenal. Sabi ng intelihensya, pwedeng gawing panggatong ng humigit kumulang 500 ballistic missile ang mga kemikal mula China. Kasabay nito, nanatili ang karamihan ng arsenal sa ilalim ng lupa. Handa nang umatake si Trump, pero pinipigilan siya ng mga bansa sa Persian Gulf at Israel na gustong maghanda muna. Kasabay nito, sumali ang United Kingdom sa pagpapalakas ng presensyang militar sa mga hangganan ng Iran sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga combat aircraft sa rehiyon. Kaya dapat talagang pag-usapan ito. Ako si Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mahalaga ito para sa YouTube promotion at lubos akong nagpapasalamat. Ang link ng Telegram channel na Pechi News ay nasa video description at doon kami agad nagpo-post ng mga bagong balita. Sige, isa-isahin natin lahat. Muling binanggit ni Pangulong Donald Trump ang posibleng paggamit ng militar laban sa Iran sa gitna ng mahigpit na pagpigil sa kilos protesta. Sabi ni Trump, may armada tayong papunta roon para lang sigurado kahit baka di natin kailangang gamitin. Binabantayan namin ang Iran ng mahigpit para masigurong walang masamang mangyari. At ayon sa ulat, sa mga susunod na araw ay sa wakas, darating na sa gitnang silangan ang aircraft carrier na Abraham Lincoln kasama ng ilang destroyer na may mga guided missile. Kasabay nito, pumasok na sa Mediterranean Sea ang ikalawang strike group habang ang ikatlo ay patungo na sa silangan via Atlantic Ocean. Iniulat ng mga Amerikano ang posibleng pag-deploy ng dagdag na air defense systems sa rehiyon para protektahan ang mga base nila laban sa posibleng pag-atake ng Iran. Gusto ko ring banggitin na kinumpirma ng Kana Human Rights Network ang pagkamatay ng 5,000 at 2 katao sa anti-gobyernong protesta sa Iran. May halos 10,000 kaso ng pagkamatay na iniimbestigahan. Dati ring nagbigay ng katulad na pahayag ang kinatawan ng gobyerno ng Iran sa Reuters. Nakakaintriga na isinisi ng opisyal sa mga nagpoprotesta ang responsibilidad sa pagkamatay ng inosenteng Iranian na parang sila ang may kasalanan. Nananatiling nakakulong ang humigit kumulang 27,000 tao at bukod pa rito, may mga ulat ng maraming pag-aresto nitong mga nakaraang araw sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ibig sabihin, patuloy pa rin ang paglilinis ng rehimen. Kasabay nito, inanunsyo ng Estados Unidos ang bagong parusa sa Iran dahil sa pagpatay ng mga mapayapang nagpoprotesta. Sabi ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, papatawan ng parusa ang 9 na barko ng anino ng flota ng Iran at mga kumpanya ng mga ito. Ayon sa pahayag, ipagbabawal o ikakandado ang lahat ng ari-arian at asset ng mga individual at entity na naparusahan at nasa United States o kontrol ng United States citizens. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, layunin ng mga limitasyon na bawasan ang kita ng rehimen ng Iran. Narito ang sipi. Ang kita na ito ay nararapat na pag-aari ng mamamayang Iranian. Ginagamit ito sa mga rehiyonal na teroristang tagapamagitan, programang pang-armas, at serbisyong pang-seguridad, hindi sa mahahalagang serbisyong pang-ekonomiya na hinihingi ng mga Iranian. Iniulat ng Wall Street Journal na matapos ang 12 araw na digmaan laban sa Israel, sinimula ng Iran ang muling pagpuno ng kanilang mga misail. Ayon sa pagtataya ng intelihensya,
ang mga chemical mula sa China na kamakailan lang natanggap ng Iran ay maaaring gamitin bilang panggatong para sa halos 500 ballistic missile. Gayunpaman, nanatili pa rin ang malaking bahagi ng arsenal sa mga underground na imbakan. Dahil dito, ayon sa mga source, ipinag-utos ni Pangulong Donald Trump kamakailan sa kanyang mga tauhan na maghanda ng mga opsyon ng aksyon na may malaking epekto sa Iran. Mula sa tumpak na pag-atake sa mga pasilidad ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon hanggang sa posibleng kampanya laban sa rehimen ni Ayatollah. Naniniwala ang mga diplomat na para ito sa mga bata. Ang pag-antala sa pag-atake sa Iran ay dulot ng presyon mula sa mga bansa sa Persian Gulf at Israel na nangangamba na hindi sapat ang kanilang depensa sa himpapawid laban sa posibleng ganti ng Iran. Tinutugunan na ang mga pangamba, lalo na sa Al Udeid, base sa Qatar at iba pang lugar sa rehiyon na may Patriot at CA-80 systems. Batay sa ulat ng media, naghahanda ang Tehran sa posibleng pag-atake at nagbabantang gaganti ng matindi. Sabi ng mga opisyal ng Iran, mataas ang kahandaan ng kanilang underground na missile units sa loob ng ilang linggo. At kahit humina ang Iran matapos ang nakaraang sagupaan, nananatili pa rin itong may malaking arsenal ng mga short-range na missile. Ngayon, nag-aalala ang mga bansa sa Persian Gulf na baka ang kanilang oil infrastructure at estratehikong pasilidad ang unahing atakihin kung magkadigmaan. Nagpasya ang Iran na tumugon sa banta ni Donald Trump at magbabanggit ako ng CP mula sa Sky News. Nagbabala ang isang mataas na opisyal ng Iran na ituturing ng bansa ang anumang pag-atake bilang isang ganap na digmaan laban sa amin. Sa pagdating ng United States Aircraft Carrier Strike Group at iba pang puwersa sa rehiyon. Narito ang kanyang sinabi, umaasa kami na ang pagpapalakas ng militar ay hindi uuwi sa komprontasyon, ngunit handa ang aming mga sundalo sa anumang mangyari. Dahil dito, lahat sa Iran ay handang-handa. Sa pagkakataong ito, ituturing namin ang anumang uri ng pag-atake. Limitado man, walang hangganan, tiyak o kinetic, anuman ang itawag dito, bilang isang ganap na digmaan laban sa amin. At sasagot kami sa pinakamatinding paraan upang maresolba ang isyung ito. Ngayon, narito na ang regional na media. Ayon sa Iran International, inilipat si kataas-taasang pinununo ng Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sa isang espesyal na underground na silungan sa Tehran matapos tasahan ng mga opisyal ng militar at seguridad ang panganib ng posibleng pag-atake mula sa Estados Unidos. Ang taguan ni Ali Khamenei ay isang underground na silungan na may konektadong mga lagusan. Ipinapakita rin ng impormasyon na si Sud Khamenei, ang ikatlong anak ng kataas-taasang pinuno, ang siyang namamahala sa araw-araw na operasyon ng opisina ni Ayatollah at nagsisilbing pangunahing tagapamagitan sa komunikasyon sa mga sangay ng pamahalaan. Ibig sabihin nito, si Ali Khamenei ay totoong nagtatago at ipinapadala lang ang kanyang anak upang siya ang maghatid ng impormasyon sa ehekutibong sangay ng pamahalaan. Sa madaling salita, si Ali Khamenei ay talagang nagkukubli sa bunker at hindi lumalabas doon at mukhang may totoong inihahandang pag-atake. Sumali ang United Kingdom sa pagpapalakas ng militar malapit sa Iran sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pandigmang eroplano. Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington, tumindi ang takot na higit sa isang bansa ang naghahanda para sa posibleng operasyong militar laban sa Iran. Ayon sa British media, nagpadala ang Royal Air Force ng 4 na Typhoon fighter jets sa Qatar at inilagay ang mga ito sa airbase malapit sa Doha, ang pangunahing base ng Amerika, Al Udeid. Ang mga Typhoon fighter, paalala ko lang, ay kayang sumabat ng mga drone at maglunsad ng mga pag-atake gamit ang Storm Shadow cruise missiles sa layong mahigit 250 kilometro. Lubos nitong pinalalakas ang kakayahan ng Western Coalition na umatake sa Persian Gulf. Ang pagpapakalat ng British Aviation ay nangyari matapos i-anunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pagpapadala ng malaking naval group sa gitnang silangan na tinawag niyang Armada. Kaya naman, talagang dapat kabahan ang rehimeng Iranian dito. Ngayon, ang Russia, pangunahing kaalyado ng Iran, ay hindi nagmamadaling tumulong sa rehimeng Ayatollah dahil hindi ito makakatulong. Nag-alok si Putin na mamagitan sa negosasyon ng Iran at Estados Unidos.
Pero pagdating sa usaping militar, wala nang maiaalok ang Russia sa Iran, lalo na't ayaw ni Putin na makasagupa si Donald Trump. Dahil dito, magbabahagi ako ng magandang sipi mula sa artikulo ngayon ng The Telegraph. Matagal nang tinangkang palabasin ng Russia na papel na tigre lang ang NATO. Ngayon, pagkakataon na ng Washington na baguhin ang laro. Habang tuloy ang pag-uusap ni Pangulong Trump sa Russia, dapat ding isaalang-alang ng mga autoridad ng Amerika ang mga hakbang na magpapakita sa iba pang kaalyado ng Moscow, lalo na sa kritikal na panahong ito. Ganun kadaling ipagkanulo ni Putin ang mga ito. Dito ko natatapusin. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye. Nasa description ng video ang pakiusap na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang format na komportable para sa inyo. Salamat sa suporta. Ingat kayo. Paalam sa lahat.